Audio Jungle. Audio Jungle. Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalita mula sa lungsod ng Cotabato. Ito po si Byfira Sinswat mula sa Alert News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sa ngayong bagong ibabalitang impormasyon, COVID awareness ang ating wika noon at ngayon at ako ay ako, hamon sa mga kabataan sa paglinang ng sariling kakayahan. Sa pagsisimula ng pagbabalita ni Mayhan Wanday patungkol sa COVID awareness. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako ngayon upang iulat ang COVID awareness. Ang paglikha ng kamalayan ng publiko tungkol sa mga nakakahawang sakit na dulot ng mga bagong pathogen ay isa sa mabisang paraan para makontrol ang pagkalat ng mga sakit, tulad ng COVID-19. Mga paraan ng pag-iingat, pagsusuri at paggamot ng maaaring mag-iba sa iba pang mga nakakahawang sakit at maaaring tumagal ito ng mahabang panahon. Mahalaga para sa napapanahon ng mga update tungkol sa pandemya at ang preventive na pangangalaga na maipakalat sa mga publiko upang mapigil ang paghatid ng infeksyon. Hanggang dito na lamang po, nagbabalita, City Mayhan Ayesha Ewanman. Maraming salamat, Mayhan. Sa susunod na tagapagbalita, nais iparating ni Lian Yasin ang balita patungkol sa ating wika noon at ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lian Ayla Yasin. Pag-uusapan natin ngayon ang ating wika noon at ngayon. Lahat ng tao ay niluwal sa mundong ito na walang kamalay-malay sa mga pangyari sa paligid. May sariling mundo, may sariling lingwaheng naiintindihan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting namumulat ang ating sarili sa wika at kulturang bumubuo sa ating pagkatao. Tama, ang wika ay parte ng ating pagkatao. Ito ang sumasagisag at sumisimbolo sa ating pagiging Pilipino. Ito rin ang nagsisilbing tulay na kumukonekta sa bawat isa upang magkaintindihan, magkaunawaan at higit sa lahat upang mailahad ang damdaming nais ipabatid. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin tayong napapalayo, nakakalimot at sinasantabi ang wikang Filipino. Lahat ng ito ay sa kadahilan ng pag-usbong ng teknolohiya, partikular na ang social media. Maraming salamat, Lian. At sa susunod na tagapagbalita na si Bay Alfaisa Ambuludto na patungkol sa hamon sa mga kabataan sa paglinang ng sariling kakayahan, ako ay ako, Alfaisa. Ako ay isang taong malaya maging kung sino ang nais nilang maging. Ang kanilang mga pagpipilian ay sumasalamin kung sino sila at ang mga tungkulin at responsibilidad na tinatanggap nila sa loob ng lipunang kanilang kinabibilangan. Kung saan ang lipunan kung saan ibabalik nila ang pagkakasunod-sunod upang matupad ang kanilang mga panlipunang obligasyon at positibong epekto sa lahat. Dagdag pa rito, ang bawat tao ay isang Diyos sa kanilang sariling karapatan, gayon pa man hindi sa isang paraan kung saan sila maaaring kontrolin ang iba, sa halip mayroon silang pagpipilian at otoridad na pumili ng kanilang gagawin at dahil sa may karapatang gawin ito, hindi sila hihinain ng lipunang bilang isang resulta. Maraming salamat, Alfaisa, at maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Sa muli, ito po si Byfira Sinswat mula sa Alert News.